Noong nakaraan, pinag-usapan natin ang Catholic Church sa historical na basehan. Kung di mo pa napanood, hanapin mo na lang sa ating mga videos. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang Catholic Church sa biblical na batayan. Pero bago tayo maglatag ng mga biblical verse, unawain muna natin ang ibig sabihin ng salitang Catholic. Ang Catholic ay nangangahulugang universal, panglahat, para sa lahat, to all for all. Sa Biblia, ang iglesia o simbahan ay tinatawag ding bahay ng Diyos. Basahin natin sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 ang Biblia version. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Nabasa mo ang naka-highlight? Bahay ng Diyos na siyang iglesia. Kaya maliwanag na ang bahay ng Diyos ay tumutukoy sa iglesia o simbahan at ayon sa propesya ni Isaias at binanggit din ng Panginoong Hesus na ang bahay ng Diyos o simbahan ay tatawaging, ano ang itatawag? Basahin natin sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 7, ang Biblia version. Ito ang sabi ng Diyos, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Inulit pa ng Panginoon, tuwang kanyang sabi sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 17, ang Biblia version, at siya'y nagturo at sinabi sa kanila, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa? Maliwanag na ang kanyang bahay o iglesia ay tatawaging ano? Tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa. Bahay panalanginan means iglesia o simbahan ng lahat ng mga bansa. Means panglahat para sa lahat, universal or Catholic, see? Napakalinaw. Base sa paliwanag natin kanina, napakalinaw ng propesya na ang kanyang bahay o iglesia ay tatawaging bahay panalanginan, iglesia, ng lahat ng mga bansa katolika. At kahit sa aklat ng pahayag ay napakaliwanag na ang nakita ni Juan ay mga katoliko, basahin natin, pahayag 7:9, mabuting balita Biblia. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni Numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Nabasa mo ba? Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Ano ibig sabihin niyan? Tiba't para sa lahat, pangkalahatan, universal o Catholic, at dinugtungan pa na lalo lamang nagpapatunay na Katolik nga ang mga iyon, may hawak na mga palaspas. Namangha ka ba sa iyong natuklasan? Ganyan kadakila ang Diyos sa kanyang karunungan na kung ibinigay niya ng direkta ang pangalan ng kanyang iglesia, malamang saralamang, marami ang gagaya. Magpatuloy tayo kapatid. Sagutin naman natin ang tanong sa atin. May mababasa bang Iglesia Katolika sa Biblia? Wala tayong mababasa sa Tagalog na Biblia. Para mabasa natin ito, kailangan natin ng karagdagang kaalaman. Tara at dagdagan pa natin, ang Biblia ay may dalawang bahagi, Luma at Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay naisulat sa orihinal na wika nito ang Hebrew, at ang Bagong Tipan naman ay naisulat sa orihinal na wika nito ang Greek. Bago natin mabasa ang Iglesia Katolika sa Bible, kinakailangan natin ang orihinal na wika ng Bible, lalo sa Bagong Tipan, at alamin natin ang etymology of word, Catholic, o ang pinagmulan ng salitang ito, gamit ang Merriam-Webster Dictionary. Mag-focus tayo sa dalawang salitang pinagmula ng Catholic, ang salitang kata at holos, et. Kapag gumamit tayo ng Greek Linear Bible, mababasa natin ang katumbas na salita na Ecclesia kataholos na siyang pinagmulan ng Iglesia Katolika. Ecclesia means iglesia o simbahan. Kataholos na pinagmulan naman ng salitang Catholic. Marami ka bang natutunan ngayon? Like and share mo naman kapatid ang video na ito para matulungan mo ako sa pagpapalaganap ng tunay na aral ng simbahan ni Kristo. Tulungan mo rin ako maipalaganap pa ito sa lahat ng social media platform. Nasa caption ang link ng ating YouTube channel at TikTok account. Maraming salamat sa ating pinag-aralanan ngayon. Maliwanag na ang pangalan na Iglesia Katolika ay nakapropesiya na siyang itatawag sa simbahan ni Kristo at ito'y tahasang nabasa natin sa Biblia, kaya sa susunod nating video, pag-aaralan naman natin ang paglaganap nito. Mula sa Jerusalem patungo sa Roma hanggang sa buong mundo kasama na ang Pilipinas. Hanggang sa muli kapatid!